taong may high blood, taas ang cholesterol para din sa apple guys. Matamis guys. Sobrang tamis. Cellphone guys, nga isa guys, ilubat. Sarap ng pineapple. Kaya napagalit sa akon niya home guys ang pineapple guys.
galing pala ako guys sa opisina namin guys. Nagpasa na ako ng resignation letter ko. Nag-end na ako guys sa June 20. Thank you so much Lord. Mamiss ko lahat ang mga tao sa yung mga kasama ko sa work. Mamiss ko sila. Mga tao sa Robinson, kahit kung minsan may mga misunderstanding, pero hindi yan maiwasan na hindi ko sila mamiss kasi ilang years na magkakasama kami sa duty. Normal lang yan kung minsan dahil lang yan sa trabaho namin na sobrang higpit, dahil lang yan sa trabaho namin na sobrang pagod. Kung minsan nasa duty kami guys, pag nagtawag kami sa radyo ng parang ma-feel mo na yung isa galit, parang galit kayo sa isa't isa kasi pero normal lang yan guys. Lalo na kung parang ako nakaranas din ako ng ganyan guys kung for example nagradyo ako tapos ang tagal sagutin ng kasama ko na may mga code kami bawat isa kasi guys for example ako R2 tapos yung tinatawagan ko si R1 may mga concerns kasi yan guys. So kung matagal ni R1 sagutin yung tawag ko, kung minsan parang may ano din ako sa kanya oh R1, bakit ang tagal mo magsagot sa radyo? Kanina pa ako tawag sa iyo, ano ka? Parang ganun guys. Pero sa bawat isa namin, kung minsan dahil lang yan sa pagod, tapos sasabihin din niya R1 na ay buddy, sorry, mahina kasi ang radyo ko, hindi ko agad narinig yung tawag mo. Kung minsan naman, like for example, yung radyo ko, kung minsan hindi mo pala nalalaman, hindi mo pala napansin na yung volume ng radyo mo, hindi mo na-adjust. So kung minsan sila din, buddy, kanina pa ako tumatawag sa iyo, sorry. Pero kung minsan hindi din ako nagsasorry guys, kasi sabi ko, di nyo ba alam ang busy ko dito, di nyo ba alam sa frisking, daming ginagawa, ganito. Gusto nyo agad-agad pag nag-radyo kayo, masagot agad. Parang ganun. Pero sa totoo lang guys, mamiss ko sila. Pero matagal ko na talaga plano na mag-stop sa work ko, kaya blessed ako, happy ako. Thank you so much Lord, kasi kahit pa paano andyan si Mike na tumutulong sa amin ng mga anak ko, andyan si Mike na pag hindi na ako magtrabaho kahit pa paano. Pero na-promise ko na yan sa self ko, dublihan ko yung kung ano man yung mga kabutihan na binigay ni Mike sa akin. Dublihan ko ang pag-alaga ko sa kanya. Doble ang pagmamahal at pag-aruga ko sa kanya guys. Ituring ko siya na parang anak na, di ba, kung mag-alaga tayo ng anak, lahat gagawin natin na hindi mapano yung anak natin. Ganon yung isusukli ko sa kanya. Na-promise ko sa kay Lord, na-promise ko sa mga anak ko, sa akin, sa sarili ko. Sabi ko nga sa mga anak ko, kung syempre someday ako tatanda din, sabi ko kung masama yung pakiramdam ko, kayo din, alagaan nyo din si Mike kasi ituring nyo din siya na bilang ama nyo kasi wala siyang pamilya doon, may pamilya siya sa malayo. Tayo ang magtutulungan para sa kanya, tulungan natin, alagaan natin ng mabuti dito si Mike. Ituring mo siya na bilang ama nyo rin. Kaya sabi ng mga anak ko, yes nanay, kasi alam naman nila kung ano ang responsibilidad namin, na alagaan namin, mahalin namin si Mike. Kaya ito, yung mga prutas na binili ko, galing yan sa kanya, yung mga blessings na binigay niya sa amin. Sabi niya, bili ako ng prutas, alagaan ko yung katawan ko, para malayo ako sa sakit. Thank you, Honey Mike. Thank you always for the blessings. Thank you so much, Lord. Ang una ko din na ginapasalamatan na si Lord gid ang ako na una gid napasalamatan